kahit ilang beses pilit na siniraan at tila kaliwat kanang pambabatikos ang gawin sa mga Duterte ng mga ilang mambabatas sa Kongreso at ng kasalukuyang administrasyon ngayon. At kahit anong pilit niyong itago ang katotohanan ay tila walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos ang pananahimik, tila nagkalabasa na rin ang buong katotohanan. Ito ang nakakagulat. Actor, politician, dating mayor ng Ormo at ngayon representative na si Richard Gomez, tila binasag na rin ang katahimikan at matapang na nagsalita at tila tahasang pinatunayan at walang pagdadalawang isip na binasag ang buong katotohanan tungkol sa war on drugs umano ng dating Pangulong Duterte. Actor, politician, dating mayor ng Ormo at ngayon representative na si Richard Gomez matapang na humarap muli sa kinasahang Committee on Public Order and Safety hearing na isinagawa ng Kongreso at tila nabuking ang data report ni Representative Fernandez na di umano'y hindi pa validated at kumpirmado. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Matapos tila pilit sabihing peke di umano ang drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga mambabatas ng House Quad Committee tila nasampal ng katotohanan at tila tinamaan kay Richard Gomez. Matapang nananindigan ang veteran Filipino actor turned to politician at ngayon representative na si Richard Gomez at tila tahasang binasad ang katotohanan na lehitimo o totoo ang kampanyang kontra droga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanilang lugar mismo sa Leyte ang siyang buhay na patotoo na during Duterte's time ay bumaba ang kriminalidad at halos maubos umano ang adik sa Ormoc City. Tila di makapaniwala at tila nagulantang ang mga ilang buayang mambabatas ng isa-isang isiniwalat na mismo at nanindigan ng representative na si Richard Gomez na bumaba raw ang kriminalidad at halos maubos di umano ang adik sa Ormoc City at kung hindi raw dahil sa kampanyang kontra droga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay baka raw lalong lumala ang kriminalidad at droga sa nasabing lugar. Sabi po ninyo, wala pong kota. Would that be correct? Yun po yung second issue ni Honorable Marcos eh. Mr. Chair, Your Honor, sir, I will be speaking. Teka, iya. Yes, Ikaw sir. pa yung nag-take your oath? Briefing lang? Okay. As well, Bro, before you proceed, the chair would like to acknowledge the presence of Chairman Abante and Congressman Luis. So go ahead, Chairman Nakop. yes, please answer my question, Madam. Mr. Chair, Your Honor, sir, I will be speaking in my capacity as during the time of the Duterte administration, the drug war, sir, I was the chief of police. I could say, in all honesty, sir, there was no quota given to us. Let's say, in a week, dapat meron kang arrest na 5 o may killed ka na. There was no written whatsoever, even verbal instruction to us to come up with a number of arrests in a week's time. However, probably, sir, some of the station who were really at the height of their career, sir, would like to impress their superiors and deliver some accomplishment. Probably, sir, the pressure is really there during that time to deliver accomplishment. But in all honesty, sir, yung quota, sir, there was no specific policy given to us, either written or verbal, sir. At least, sa personal kong experience, sir, as during my time as COP and even my time during provincial director, sir. Thank you. So you only speak for yourself when you were a chief of police. Now, may I know, doon sa implementation ng O-Plan Double Barrel, the first aspect is O-Plan Tokhang.
hindi ba kasama doon sa pagre-report ninyo, sa accomplishment report, yung mga nagiging chief of police or station commanders before, ay kailangan may matukhang kayo na number of houses? That is correct, sir. When we speak, sir, of the number of tokhang conducted, sir, the chief of police were required to submit reports. How many houses, how many drug users were visited and undergone tokhang, sir. That I could confirm, sir. And totoo ba yung kwan na sa isang buwan ay dapat meron kayong 50 households na matukhang? Sir, during my time, wala, sir, ganun, sir, na dapat. Depende po kasi yun, sir, eh. Kasi, sir, yung magiging subject po, sir, ng house visitation will depend on the number of drug personalities reported by the BADAC. So, hindi po talaga yung efforts na i-exert, sir, ng particular station probably might differ doon sa ibang mas maraming drug personalities. So, wala po talagang specific numbers given to us po, sir. Okay. Granting without accepting your proposition or your statement, is it not also correct na yun po ay basehan ng pagpropromote po ninyo ng inyong mga tauhan? Like I said, Mr. Chair, Your Honor, earlier, sir, na nandun yung pressure definitely, sir, for the station commanders to deliver accomplishment. So probably, sir, that really triggers the intention to really deliver accomplishment in terms of arrest and probably of some... So indirectly, nagkakaroon po sa kaisipan ng inyong mga membro, ay nagkakaroon po ng kaisipan na dapat ma-reach ko yung quota. Kasi nagpapasikatan na sila, nagpaparamihan. Would that be correct? Possibly, sir. Possibly, sir. Possibly. So, Honorable Barbers, that I think answers your two issues raised. Okay, thank you so much. Kasi hanggang 12:30 lang po talaga tayo. But, meron kasi nga, kung ba bakit tayo hanggang 12:30 lang daw eh. But, sa iyo, Dagoak muna. I would just like, Mr. Chair, to move that the next hearing we will invite Representative Pampao, no, from Public Attorney's Office, because basically this committee hearing, no, the objective or the purpose is to give legal assistance, no, doon sa mga kaso ng mga pulis. So we'll invite a representative from PAO so that we can ask if at present, no, the PAO can create a special unit for the purpose. Okay, thank you so much, Congressman Dacook. We'll be inviting the PAO head, no? DBM, Mr. Chair. And also what? DBM, Mr. Chair. Can we DBM? invite DBM here? Para malaman natin kung may... Oh yeah, okay, we'll be inviting also the DBM. I wanted to show you something before, kung wala na pong iba, I'll be showing lang muna yung isang presentation. Kasi ito survey to that was conducted by the Policy Studies, Research and Statistics Division of the Dangerous Drugs Board. Ito yung mga, I wanted to show you, ito yung kinonduct na survey. Noong 2004, yung pong Policy Studies, Research and Statistics Division ng Dangerous Drugs, nag-conduct sila noong 2004 ng survey. Ito data to 6.7 million drug users. Noong 2008, the same survey that they conducted, bumaba yung ating drug users, naging 1.7 million drug users na lang. And then suddenly, noong 2015, after so many years, 1.8 drug users. Yan po yung sinabi ni Benjamin Reyes. Siya po ang dating chairman ng DDB, na 1.8 million noong 2015, according sa survey na yan.
Then, nag-jump siya ng 4 million because this person, si pangalan to? Benjamin Reyes, was issued an order from the former president to be relieved from his position. Dahil mali nga daw yung 1.8 dahil dapat daw 4 million yung drug users. I just wanted to show sa inyo na 2004 to 2008, according sa survey, that's the reason why we will be inviting the Policy Studies Research and Statistics Division of the Dangerous Drugs Board. Para malaman natin what is the reason why bumaba yung drug users from 2004 to 2008 from 6.7 to 1.7. Even without the war on drugs that was implemented noong 2016, bumaba naman pala tayo eh. Mr. Chair. 4 million to justify. Yes, kaya nga, we wanted to find out what was the reason for this substantial reduction of drug users from 2004 to 2008. Hindi po ako nagsasabi nito ha. Survey po to that was conducted by the Dangerous Drugs Board. So we want to find out ano yung policy that were conducted during the time that lead to substantial reduction of drug users. And why from 2015, it was increased to 4 million drug users. So, yan yung po ating pag-uusapan sa susunod na hearing. Huwag na po natin pag-usapan ngayon because wala na po tayong oras. Pinaalis na po tayo dito. At meron daw, but because wala na po tayong time, we will be accommodating lang Congressman Richard Gomez and kung sino pa po iba, then we will be suspending this hearing. Congressman Richard Gomez, please. Thank you, Mr. Chair. Actually, ngayon ko lang nakita itong data na ito. But initial, ang aking impression dito, Mr. Chair, there is a big possibility that during the time of 2008 and between 2008 and 2015, baka hindi intensified ang pag-raid sa case sa mga drugs. Because in 2016, when the President Duterte sat, there was a strict order na magkaroon ng fight against drugs. So, na-intensify yung laban sa drugs. Kaya maraming nare-report ng mga cases. Kaya tumaas ito. And that's the reason, If I remember right, Mr. Chair, I don't know if that was during the inaugural SONA ni President Duterte or one of his press conferences. Sinabi niya na the reason na gusto niyang gawin tong fight against drugs is because the Philippines is already becoming a narco state. Or parang sinabi niya, we are already in a state of narcotics. Parang it's something to that effect. That is why na-intensify yung fight against drugs. And that is kaya isusupport na ako yung sinabi ni General Fajardo na during the time na COP siya, hindi ko alam kung LCE tayo nun na chairman, talagang yung mga pulis, inutusan talaga na mag-intensify sa laban sa drugs. And siguro that's the reason kung bakit mataas yung reporting ng year 2016 na umabot siya ng 4 million. yes. Yun ang ating pong pag-uusapan sa next hearing, no? Yung sudden jump from 1.8 to 4 million. And at the same time, ano yung policy that was implemented from 2004 to 2008 until 2015? Kasi mababa po siya eh. 6.7 tapos naging 1.7 tapos naging 1.8 lang yung mga drug users. And then suddenly nag-jump. So yun po tayo sa next hearing. Mr. Chair, quick. Okay, Congressman Luis. May I just suggest that we invite the focal person of whoever conducted this survey? Yes, So, we will hear what parameters they considered in conducting and coming out with those figures. andito po siya sa PSRSD conducts nationwide household survey. We will be inviting this group. No, under din siya ng dangerous drugs eh. Yung survey na yon eh. I-ano natin, i-confirm natin tong validate natin tong nakita natin report sa kanila. Ako, I was really also shocked, no? Sabi ko, bakit? From 2004, 6.7 million drug users, biglang bumaba siya, naging 1.7. Mr. Chair, Yes, Congressman Abante. drug users lang ba yan o drug pusher?
Drug users. Ito maliwanag, Chairman Abante. The board has already conducted 2 nationwide surveys under the Public Act 9165 in 2004, which resulted with an estimated 6.7 million drug users, and in 2008, an estimated 1.7 million drug users, respectively, at the time those surveys were conducted. So, we need to invite them para malaman natin. Pero hindi pa kasama, Mr. Chair, yung drug pushers dyan. Drug users, nakalagay. Drug users lang. Yes. So, para ma-expound natin yung survey na ginawa nila, we'll be inviting them over and bring all those surveys they use para makita natin ano rin ang ginamit nilang parameters, why a sudden drop yung mga millions from 2004 to 2008 We need to find out. Mr. Chair, di ba yung Yes, Congressman Tito. Di ba pusher user din? Hindi natin